Santa Madre, Aurora Road. Please follow. Hello guys. Thank you po, thank you. Hello guys, good morning. May travel vlog na naman tayong gagawin, which is iikot. Ngayon siguro, ngayon na talaga yung mga nakaraan kasi binala ko mag North Luzon Loop. So hindi namin nagawa kasi maraming aberyang nangyari, mga landslide, hindi kami nakatawid sa mga dapat pong tawiran. May bagyo. So, may bagyo. So itong parating na holiday, ito yung binala ko talaga na mag North Luzon Loop. So ang ano natin guys, ang itinerary natin, mag-uumpisa tayo ng Cavite. So dadaan tayo ng ng Dinadjawan, ng Baler, Dinadjawan, so Quirino, tapos tatawid na tayo ng papuntang Isabela, ng Santa Ana, Cagayan. So mag-i-stop over tayo sa Dinadjawan kasi gusto kong tikman yung mga seafoods doon kasi sobrang panana daw yung mga seafoods doon. So yun yung mga ayan yung mamaya yung ila-lunch natin. Pero mamaya may baon din kami adobo, yung sobrang lambot na adobong pinatuyo. So after namin ng Dinadjawan guys, diretso kami ng Santa Ana sa 0 kilometer sa dulong kalye ng Pilipinas. So pupunta tayo doon, papakita namin sa inyo kung ano yung mga gandang spots doon. So bawat bayan guys, magkano tayo, bawat arko mag stop over tayo para at least makita nyo yung mga gandang view dun sa dadaanan natin sa Aurora. Kasi sabi ng mga vlogger, sabi ng mga ibang nakausap ko, sa Baler daw, sa Quirino, sa Maria Aurora, sobrang gaganda daw talaga ng mga tourist spot doon, mga beach. So hindi daw talaga para kang dinadala sa ibang dimensyon, sabi nila. Pero yun yung pupuntahan natin ngayon. Kasi lagi kami hanggang pagpupunta ako ng Baler, hanggang Baler lang, hindi ko na pupuntahan yung dulo. Pero this time guys, iikot tayo ng North Luzon. After natin ng Santa Ana, Cagayan guys, dadaan tayong Pagudpod, ng South Beach, ng Windmill. So papakita namin lahat sa inyo yan. So mamaya guys, update ko kayo ha. Peace out. Ay, sa pakalagpas lang natin ng Bukawi. So nag-start na yun, nag-umpisa na yung traffic. So lahat yata ng tiga Metro Manila pauwi ng norte. So kaya yung, pero kanina naman from Cavite to Balintawak hanggang makalagpas tayo ng ng Philippine Arena, wala naman traffic. So dito lang sa paglagpas ng Bukawi, Bulacan, so traffic na siya. So time check tayo guys na it's already 5:38 AM. So ang arrival natin sa Dinadjawan guys, siguro makakarating tayo ng mga 11:30. So kung magiging okay tong traffic na ito mamaya, so mabilis na naman ang biyahe kasi tayo expressway, exit tayo ng Cabanatuan. So mamaya guys, update ko kayo. Hello guys, nandito tayo, papasok na tayo ng Pampanga. So nandito tayo sa pinakamahabang tulay. So traffic pa din. Actually expect ko na naman to kasi magmamahal na araw. So no choice tayo kundi sumabay sa mga bakasyonista. So pero
moving naman yung ano, yung traffic. Yun nga lang, medyo mabagal yung takbo natin gawa ng may traffic. So makarating tayo sa destination natin sa Dinadjawan mga alas 12 na to siguro, kasi medyo maraming aberya, mga traffic. Pero sana mamaya pagdating doon, medyo sana lumuwag na pagdating ng SCTEX. So update ko kayo mamaya guys ha. Keep left to continue on Central Luzon Link Expressway. So guys, nandito na kayo sa Central Luzon Expressway. Link sa ano? CCLEX. CCLEX ba yun? So nakapag-drone na kami ni Dwayne. So abangan nyo yung vlog namin para makikita nyo yung mga magagandang spot dito. So marami palang, pag naka-drone shot siya, dami kang makikita. So buti na lang talaga nag-stop over kami. Kadalasan kasi sa vlog namin pag tulog si Kuya Edwin, kaya pag nagpa-vlog siya, una't huli lang yung napapakita. So ngayon marami kami na nakuha na videohan. So may drone shot pa. So dami palang fish pan dito sa Tarlac na to, nak, no? Tarlac na siya. So abangan nyo guys. Sa mga oras na to, naisipan ko mag-video habang binabagtas namin ang Central Luzon Link Expressway. So guys, pasok na tayo ng Baler. Ay, Baler ng Pantabangan pala. So mamaya lang kakain na kami, nagugutom na rin ako. So sa katabi ko ng species, medyo nagising na siya sa magandang panaginip. Ayan siya, oh. Hi ka naman. Ha! So ganda talaga ng mga view dito guys, oh. Ayan na, bundok ng Aurora. Napakaganda.
nagkakamali. Lapit sa akin at huwag matakot ka. Pagawin ang luha, ulan ay kikita na dahil what's up, pare ko? Duwin na naman. And yun, nandito na po kami sa nakalimutan ko yung lugar eh. Basta ayun sila daddy. Niligo sila ng dagat. Ako ayoko maligo, tinatamad ako. Ito ang first stop namin. Papahinga lang kami kasi umalis kami ng bahay ng 5:20. Nakarating kami ng 12. And then pahinga lang, tapos bukas ng umaga after breakfast pupunta na kami ng kilometer 0 sa Cagayan. Ano yun? Pozorobo Beach yata yun tawag doon. Hello guys. Dito kami nagstay sa sa Sun and Star sa Dadyawan. So nag-tent kami kagabi. So far maganda naman yung tent, saka malamig. Naubusan kasi kami ng rooms. So pag nagbala kayo na punta ng Dadyawan, pwede kayo mag-stay dito sa Sun and Star. Okay, kumpleto naman sila. So paalis na kami ngayon. Papunta na kami ng Santa Ana, Cagayan. Kaya maaga akong gumising kasi mahaba pa ang biyahe. So dadaanan muna natin ang Quirino. Tatawid tayo guys ng Sierra Madre. Sana wala maging aberya. So mahaba pa yun, siguro mga 9 hours yung biyahe. Pero pag hindi na kinaya, baka mag-stay kami sa kung saan kami maabutan. Pero pupunta kayo ng guys ng Dinadyawan, dito kayo mag-stay, panalo dito. Yung kukunin yung cottage dito, may kasama ng breakfast, mga silog. So update ko kayo mamaya guys pagka maandar na kami. Ayan sila. Ayan ang setup. Sa mga oras na to, sinimulan namin na maaga ang biyahe papuntang Santa Ana, Cagayan. Nang sa ganun, hindi kami masyadong gabihin pagdating doon.
Hello guys, dito tayo ngayon sa gitna ng Sierra Madre, Aurora Road. So nag-stop over muna kami para unat-unat lang. Unat-unat. Yan, so yan guys, may mga ilog dito sa gilid. Aurora Road. So guys, tingnan nyo yung tubig dito. Napakalinis guys, napakalinis ng tubig. May paliguan na. So malapit na tayo bumaba sa Isabela. Tumbok nito guys, Isabela. Sayin lang natin. Sa time na to, kumain muna kami ng tanghalian. Sakto, may dala kaming pilato yung adobo. Matawag. Hello guys, nasa Tuguegarao Road na tayo. So Santiago, Tuguegarao Road. So 4 hours na lang, nasa Santa Ana, Cagayan na tayo. So sana wala na kami ma-encounter na traffic. Sana spot lang ang biyahe. Ganda ng daan dito guys, dire-diretso lang. Hindi ka guys sa daan sa papuntang Bicol. Nakakasira ng sasakyan. Dapat kasi Bicol kami sa Sorsogon Pink Beach. Kaya lang yung nakita ko sa vlog, sobrang butas-butas yung mga daan. Kaya inisip ko na mag North Loop na lang. So sana kayanin ko. Pero tingin ko naman kakayanin ko kasi gawa na nandito na ako sa Kalahati. Malapit na ako sa Santa Ana, Cagayan. Doon kami mag-stay sa 0 kilometer. So update ko kayo mamaya ha. Pakita ko sa inyo yung mga gandang doon, spot doon. So ayan si Mami Joy nasa likod na sa kaya nagbibideo ngayon. Nakikipag-cooperate siya sa akin. Hindi naman sabi sa biyahe. Hindi na. So what's up guys, it's Dwayne and Laura Samin. 7:27 touchdown here in Pasarobo Beach, Cagayan, Santa Ana. This is Pauline, this is Mommy, this is Daddy, this is Polo. Tatayo sila ng tent. Wait, ang tayo ng bag ko. Pakita mo. Eh may nahuli si Pauline na hermit crab. Ano babantayan ko? Bag ko. Okay. And nandun yung natin. Nandun yung power bank, kinarge ko lang. And tutulungan ko muna sila Daddy. Hello guys. Gandang gabi. Tatalo kami na anak ko, ayaw niya ibigay yung Nagsumbong. Nagsumbong. Kasi wala daw night mode yung camera 360. Wala ba? Kaya, sure. Pero hindi, balik tayo sa natin. Guys, nakarating na kami sa kilometer 0. So, hindi pa namin ini-explore yung place dito kasi
dumating kami dito, dumating kami dito gabi na. So, umalis kami ng saan ba tayo nak? Dinadyawan. Dinadyawan. 8:30. So, yung vlog na to, makikita nyo doon kung gaano kaganda yung pagtawid ng Sierra Madre from Dinadyawan to Kilometer 0, Santa Ana, Cagayan. So, ipapakita namin sa inyo lahat kung ano yung magagandang spot ng Quirino Province. So, nandito na kami ngayon doon. Nakarating kami from Dinadyawan na umalis kami doon 8:30 ng umaga, 8:30 AM. So, biyahe kami dire-diretso. Nakarating kami from 8:30, nakarating kami dito ng 5:30. Hindi, 6 o'clock. 6:30. Kasi may mga may mga traffic. Kumakain si Mami. Kumakain pala si Mrs. Siyempre, ayoko naman nagugutom yun. So hindi na kami nakapagpansit batil patong. Kasi nga iniisip ko, once na nag-stop over kami ng Tugigarawa kanina, medyo delikado. kasi may tatagal pa. Kasi pag from 8:30 ng umaga, pirimo yun na. Almost 8 hours din, dire-diretso. So pagdating namin dito, nag-set up agad kami. Yan, pati pakita ko sa inyo yung tent. Hindi pa namin na-explore yung yung Posorobo Beach. Pero nakita ko nga to sa vlog ng mga vlogger. Kaya ako nang pinuntahan kasi nga etong dulo ng parte ng Pilipinas medyo kakaiba yan. Siyempre, pag bago ka makarating sa place na to, kailangan mong talagang bigyan ng oras kasi pag gusto mo lang, hindi mo makukuha ang puntahan kasi sobrang layo. Pero dahil nakikita ko sa vlog napakaganda nitong place na to at worth it naman na bigyan ng time at pagod. So, kaya talagang sinadya ko siya. So, sinabay ko na rin yung North Loop na kasi hindi pa ako nakakapag North Loop. So, nangyari kasi ilang beses ko tinry na mag North Loop kaya lang medyo tinatamad ako pag nandito na ako sa may pinakataas like Pagudpod, medyo tinatamad ako umigot. So, kaya para hindi na ako tamarin, inumpisahan ko na siya from Cavite, nagbaler ako, nagdipakulaw, nagdinadyawan, nagquirino, nagsantiago, ng Tugigaraw, sa Santa Ana. Para at least ang bagsak ko bukas, iikot na lang ako ng norte, ng Pagudpod. Doon na yung namin. So, dadaanan ko ulit yung mga dinaanan ko dyan. So guys, bukas makikita nyo, sobrang dilim pa kasi dito. Bukas makikita nyo, mag-drone kami bukas dyan. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda talaga ang Santa Ana, Posorobo Beach. So maraming mga beach dito, 3. So dito ko pinili kasi mas maganda yung spot dito. So kung may time kayo, bigyan nyo ng kung talagang gusto nyo ng adventure, long drive, try nyo dito kasi kahit sobrang layo, hindi nyo mararamdaman yung pagod nyo kasi sobrang ganda na makikita nyo sa mga biyahe nyo. So yun lang guys, update ko kayo bukas. Okay, kinabahan ka ba? Anong kinabahan? Kinabahan ka ba sa mga dinaanan natin? Hindi, tulog ako eh. Diba? KJ kayo, putang ina ko. Ayun, sige, kunwari kinabahan ako. Scripted. Parang ang tanga. Ano ba? Parang nagbabasa. Kaya nga nang ganyan yung script. Script ng puto. Ayun nga. Actually, hindi, maganda yung daan dito sa sa north. Sobrang ganda. Diba? Pag alam ko may nakatutok sa akin, may nakikinig. Kahit walang camera. Nakita mo yung Pag nakikita ko may nakikinig yung vlog sa akin. ni Pros the Third.
yung asawa niya hindi naman tumitingin sa camera, nagsasalita lang kung ano yung tinatanong ni Ayun na Pros. nga. Ganun Feeling lang. ko kasi pag manikinig, kahit nga walang camera, ganun ako. Pag alam ko na. Hindi siya Oh, sige. Ayun nga guys, ganda ng ano dito daan sa north. Kasi Actually, yun talagang- kinabahan ako kayo. hindi kagaya dun sa south, nung pumunta kami ng Bicol. Nako, sobrang bako-bako. Maraming mga daan na hindi magaganda. So dito panalo. So ayun, from Kidapawan. Kinabahan? Dalawa po na. Dinadyawan. From Dinagyawan. Ano ba? Dinadyawan. From Dinadyawan, umalis kami ng 8 to 8:30 yata. So nakarating kami dito 6:30. So ilang oras din. So syempre may mga stopover kami, ganyan. Yun na. What's up bodyguards? Doing na naman and yun. Hindi ko muna ipapakita yung mukha ko kasi alam kong umay na kayo. Pero ang time check is 12:54 na po ng ng tanghali. Ano sa sa bahay? Ay, sa kilometer 0. 9:30. Umalis kami ng kilometer 0 ng 9:30 and as of now nandito na kami sa lugar na yun. Kailangan linaw eh. Pero ayan. Ang next stop namin is San Juan, La Union. Mag-ano kami muna dun. Mag-chill muna. Siyempre pahinga. Pero ang driver ngayon is kapatid ko si Paul and then si Daddy nandun. Hindi, kaway ka naman dyan. And dyan din nanay ko. Tsaka si Pauline.
Pahinga muna ako ngayon. Sinabi na naman siya. Muna. Tang pagod-pod. Doon kami magla-lunch. Hindi tayo ng lobster. Ayun guys, din daw tayo magla-lunch sa Lunch tayo ngayon guys. Pagudpod. Ang estimated time namin na makakarating ng La Union is 8:30 to 9 PM ng gabi. And then, pagka nakarating doon, pag nakapag-check-in kami ng sana, makapag-check-in kami ng hotel kahit yung mumurahin lang para naman maayos ang tulog. Tapos, tanghali bukas, doon na kami uwi papuntang Cavite. And ayun guys, update lang tayo mamaya. Saan nakatutong? Sabihin. Ha? Ano po? Sa Calaveria na po kami. From ano? Saan tayo galing? Poso Bono Beach. Poso Robo? Poso Robo. Hindi naman sa Calaveria. Ano oras na? 1:34. 1:34. Umalis kami ng 9:30. Na, ganun ako kalupit mag-drive. Guys, nasa Calaveria po kami. Noong mga time na yan, ay huminto kami saglit sa kadahilan ng after namin magpagas ay hindi nawawala ang amoy ng gas. Kaya connect ng daddy ko yung gas tank. Hello guys. So nandito na tayo sa dulo ng Pilipinas na kung saan dito na magtatapos ang province of Cagayan. So pagtawid natin dito sa arko na to, so Ilocos Norte na siya. So ayan yung marker niyan. Ibig sabihin this side is papunta kang Cagayan and dito north ng Pagudpod. So, ayan, pag nakakita nyo to, ito na yung pinakadulo ng Pilipinas. Doon sa pinuntahan natin, kabilang side yun, dulong-dulo din yun. Pero ito yung pinaka-boundary ng Cagayan and Ilocos Norte. So, kung mapapansin nyo guys, ito siya. Ito tayo yun. Hey, ano yung dito mo? Hindi ako pangalan. Saba? Guys, Ilocos Norte na to. Pansin nyo guys, napakaganda. Yung banda ng Patapat Beach. So, dadaanan natin yan. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga magagandang spot pa dito. So, mamaya doon na lang tayo kumain sa Pagudpod sa Blue Lagoon. Ang ganda talaga dito guys. Kaya lagi ko binabalik-balikan ko. Sa mga oras na to ay konti na lang at babagtasin na namin ang Patapat Bridge ng Ilocos.
Pagkatapos namin dumaan sa Hanas Hotel, ay umalis din kami kagad sa kadahilanan na ubusan kami ng lobster. Hi guys, ayun, nabili si daddy ng pulutan nila mamaya. O kaya pang ulam na rin. Hello guys. Tara po. Tara po. Pagpunta kayo ng Ilocos Norte, stop over muna kayo dito. Sarap na mga inihaw nila Manay. Thank you po, thank you. Thank you po, thank you. Guys, update tayo. Umalis tayo ng Pagudpud kay Ina ng 3 o'clock PM. So far nakaka 3 hours na tayo. Time check muna tayo. It's already 6 PM ng gabi. So nandito na tayo sa Purimao, Ilocos Norte. So didiretso tayo ng La Union, San Juan La Union. Baka doon na tayo mag-check-in, papahinga tayo doon. So far ayos pa naman yung natin, yung biyahe natin. Walang ka-traffic kasi lahat ng mga bakasyonista nasa mga kanya-kanyang resort, nagsuswimming. Kami pabalik kami ng Manila. Pero magwa 1 day pa kami sa San Juan, LU. So after nun kinabukasan, baka baba na kami Manila kasi hindi kami sasabay sa pagbaba ng mga bakasyonista kasi sobrang traffic yan, panigurado. So mamaya guys, update ko kayo kung saan kami mag-stay and kakain. Ay ka po din, bilis. Wala naman sasabi mo sa biyahe natin. Okay lang, smooth. Napagod ka ba? Actually guys, si Polo pala nag-drive kanina from Santa Ana, Cagayan hanggang Ilocos Norte. So, kumusta naman yung kumusta yung mga daan sa North? Cagayan at Pagudpud. Okay lang, maganda. Smooth. Maluwag Smooth ba? Maluwag lahat. Wala na ka namang nakadaan ng mga aberya, sirandaan. Wala. Maganda lahat. So guys, pagka North Loop kayo, may experience nyo yung sobrang liwag na kalsada ng Norte kasi iba siya sa mga kalsada sa ibang part ng Pilipinas. Siguro dito talaga yun yung pinakamaganda sa kanila, yung kalsada nila. Sobrang luwag. So hindi ka mababagot na bumiyahe sa traffic dito. Kung matraffic ka man, siguro kagaya sa may Paway Church, medyo may traffic kasi siguro may kinakasan. So sinarado yata yung mga daan. So kaya may ata, procession din. Procession pala, hindi pala kinakasan, procession. So kaya siguro medyo matraffic. Pero yung traffic naman sa 10 minutes lang, mabilis lang din. So ngayon on the way na kami sa San Juan. Tignan nyo naman guys, walang dumadaan, solo namin. Kasi lahat ng tao nasa kanya-kanyang resort. So update ko kayo mamaya guys ha. Ingat.
nakakalabas lang natin ng Ilocos Norte. So makikita nyo sa vlog pag na-edit na ni DJ Dwayne, makita nyo yung Arco ng Norte. So nakapasok na tayo sa Ilocos Sur. So siguro 1.5 hour to 2 hours para makalabas tayo. Tapos after dito San Juan na. So mamaya kain tayo, tapos ano tayo, chill inom tayo ng konti para at least tanggal pagod. Update ko kayo mamaya. Hello guys, nakakapagod pero masaya. Maraming traffic kanina kasi naabutan kami ng mga posisyon. So lahat ng simbahan na madadaanan namin may posisyon. So na-stranded kami ng almost 1.5 hour dun sa Bigan. So far ngayon wala nang traffic. Maluwag na siya. So i-exit lang namin ng Narbacan. Mga 19 kilometers na lang, nasa Elyo na kami. So magpapahinga kami muna. Tapos one battle tayo para kahit pa paano chill lang. Tapos tulog para bukas biyahe ulit pauwi. Ay naku. Wayne, ano, kumusta? Hey. Ay, pagod ka na? Pagod ka na ba? May ginagawa ako. Okay. Sarap bumiyahe pag gantong maluwag. Hindi nakakapagod. Huwag lang traffic tas malayo. Pero yung mga ganito kaluwag na kalsada, hindi mo ramdam yung layo kasi dire-diretso. So, mamaya guys, update ko kayo ha. Kita-kits tayo mamaya. Update. Uy. So guys, nakalabas na tayo ng Ilocos Sur. La Union na tayo. So 40 kilometers na lang, nasa Elyo na tayo. Makakapagpahinga na din. So napakaganda ng bridge. So ayan guys, bridge ng La Union. Ano namin, labas. Update ko kayo mamaya guys ha, pag kumakain na kami. Parang masarap kumain doon sa may tapat ng 7-Eleven, Tapsilog, tapos may mainit na sabaw. Update ko yung mamaya. Hey guys, good morning. Nandito na, biyahe na ulit ako papa Manawag. So magsisimba muna kami bago umuwi kasi syempre after ng mahabang bakasyon kailangan hingi tayo ng pasasalamat pa rin kay Lord. So hindi na kami nakapag-video kagabi sa LU. Hindi na kami nakapag-update kasi sobrang pagod na din. So
kumain lang kami ng chicken inasal sa LU, tapos yung pinag-stay namin sa van lang, ayan o. Wala kasi dapat mag-check-in kami kagabi, kaya lang lahat ng hotel na pinuntahan namin fully booked talaga. Expected ko naman kasi mahal na araw, bakasyon, alis punong-puno, sobrang dami ng tao kagabi. Kaya sabi ko hindi talaga tayo makakakuha ng ng rooms. Tapos 2 rooms pa yung kukunin namin, so imposible talaga. Kaya nag-decide na lang kami na siyempre yung lagi namin ginagawa, punta kami ng Shell, magpapagasolina, tapos doon na magpa-park. After mag-park doon na magpapa-over, magpapalipas ng gabi. So wala namang problema kasi yung sa Shell doon sa LU maganda rin yung CR nya. So doon na kami sa bana kami natulog. So mamaya guys, pag nasa Manawag na kami, i-update ko kayo ha guys. Thank you. Yan, tulog sila o, tulog. So tulog sila. Mami Joy tulog din. Maya pa kakain kami ng kaliskis, yung special dish ng Pangasinan. So masarap yun sa baw. So mamaya update ko kayo pag nakasata sa Pangasinan na kami. Thank you guys. Guys, hindi na kami sa Manawag. So sisimba lang kami. Kami ilalim para tumayo. Sandal mo na lang. Sandal mo. Hello guys. Naka single lens. Hindi yan, okay na yan. Ano na yan. Galawin mo. Nagagalaw mo. Okay na yan. Nagagalaw. Hello guys. Ayan siya. Nasa Subic na kami ngayon. Sa Wild Orchid. So sobrang haba ng biyahe. Buti na lang talaga, meron kaming sa mga time na to, ang kaming hotel na dumiretso ng Subic at wag mo noon. Hotel na na available. Kaya dito na kami nag-check-in. So ayan sila, nagpapahinga na. So kumusta naman? Pagod ba kayo? Hindi nga, tulog lang naman. Ha? Tulog lang naman. Yeah. Pakita ko sa inyo yung hotel, kaya napakaganda dito. Yan. Yan si Mami, oh. Ay, ka naman. Hi.
Hindi ka. Guys, ito yung hotel namin. So, maganda siya. So, nag-inom na ako kasi 5-star hotel. ano siya, kagabi hindi kami nakainom sa LU ba? Gawa ng wala kaming hotel sa LU, di ba? So nagpark ako sa Shell. And then iniwan ko yung mga anak ko doon sa sila Polo sa kasi Dwayne. Nagbar sila doon sa LU. So pagdating namin ng Shell, bibili sana kami doon sa select ng Red Horse. Sabi nung tindera ng Shell, liquor ban daw. Sabi ko, bakit liquor ban? Eh, wala pa namang election. Eh, mahal na araw daw. Sabi ko, mahal na araw. Tama nga naman. Pero, sabi na, daw yun, city ordinance. Sabi ko, paano naging city ordinance? Eh, buong LU nagiinom. Lahat ng mga bar doon bukas. Sobrang dami na nagiinom. Tapos, liquor ban. So, hindi ko na lang kinontra. Kumbaga, yun na lang yung time na natulog na lang kami. So, edi, talon mo. Sabay mo na pagtawag. Hi guys, nandito kami nakahiga lang kasi nagpapahinga kami, napagod kami matulog sa biyahe. Kasama ko yung kuya ko. Ano sasabi mo sa biyahe natin? Okay naman siya. Boring lang pagka nakaiga. So ayun, nandito kami sa Wild Orchid sa Subic Bay, Olonga po. Sabi mo bakit tayo nandito? Ba't tayo nandito? Ikaw magsabi. Sabi ko ba? Hindi ko alam ko tatanong ko sa'yo. So, ba't nga ba tayo nandito? Ba't tayo nandito? Hindi na sulit si daddy dito na pinunta. Hindi na sulit? Hindi siya na-satisfy. Galing kasi kami North Loop guys, di ba? Alam niyo naman yun, basta panoorin niyo lang yung video. Tapos, ba't ano ba? Ano? Hindi. Gusto pa nila mag-isa pang araw daw eh. Tas ayun. Ba't ko ba sinasabi? May paki ba kayo? Okay po, bye-bye. Play na yan? Ito na hawak. Hawa ka sa akin. Dito? Kumapit ka lang dyan sa black belt ko. Taas mo yan, lagay mo sa likod mo. Yan, pag ganyan. Taas mo pa. Dito mo hawakan sa likod. Bakit mo? Hindi yan, basta hawakan mo na maigit.
It's me again. So, update lang tayo. Nandito na ngayon tayo, nandito na tayo ngayon sa NLEX. Malapit na tayo sa makauwi ng bahay. So, yung last stop namin kagabi is nasa Subic kami. So, maganda naman yung kinalabasan, maganda yung hotel na natuluyan namin doon. Wild Orchid, guys. So, maganda yung hotel niya. 500 meters. Sarap din yung mga food. And then front beach siya doon. Itong biyahe na to, guys, medyo talagang nakakapagod kasi North Loop siya. So hindi ko akalain na magagawa ko yon, na makaikot sa buong Luzon, pero awa naman ng Diyos, wala namang naging aberya, natapos naman namin. So yung North Luzon na North Loop na ginawa namin dito, guys, nagsimula kami sa Cavite, Pabaler, then paikot kami ng Quirino, Isabela, Santa Ana, Apari, Claveria, ano pa, Pagudpod, yan, Lawag. So umikot talaga kami ng buong yung gilid ng Pilipinas, yung gilid ng Luzon. Inikot namin yun yung mga binaybay namin. So marami kami na ma-experience doon at marami kami nakita magagandang lugar na tourist spot na bibihira, hindi nyo talaga makakita kung di nyo pupunta o sasadyain. Kaya kung meron kayong time na extra time para at least i-explore ang buong Luzon, guys, napakaganda, sulit yung biyahe na gagawin nyo. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko na once in a lifetime lang naman yung mangyayari ang pag-ikot ng yung mga North Loop na yan. So enjoyin nyo lang, huwag kayong mainip sa biyahe. Actually nakakainip naman talaga sa biyahe kasi almost na biyahe namin nasa van lang talaga. Pero sabi ko nga, lahat ng madadaanan natin maganda naman, so nakakawala rin na ng pagod. So ito yan, guys, sa na kami, Skyway na kami ngayon. So dito ko na tatapusin yung biyahe ni Paul, biyahe ni Dwayne, biyahe ni Polo. So kita-kits tayo, guys, sa next vlog natin. Baka mag-ano naman ako, mag Bicol region naman ako. So natapos ko na naman yung yung north, so baka south naman ang ikutin namin next na travel vlog na gagawin namin. So hintayin nyo rin, guys, yung pag nag-Philippine Loop kami. Pero pinaghahandaan ko pa yun kasi sobrang habang biyahe nun. So hindi ko alam, paplanuhin ko pa, pero ang sigurado sa next vlog namin south naman. Kumbaga, iaanuin ko lang muna yung mga daan sa Bicol. Kung gawa ng daan sa Bicol, baka mag-iumpisahan ko na yung biyahe ng Bicol namin. So guys, kita-kits tayo sa next vlog. Salamat sa pagpapanood. Paul, may sasabihin ka? Wala. Guys, huwag kalimutan mag-subscribe at saka mag-like. Thank you. Ingat kayo.